Isang mayamang lalaki ang nakakita ng kanyang unang pag-ibig na nagmamakaawa sa kalsada kasama ang kanyang kambal na mga anak at agad siyang nakilala. Bago tayo sumabak sa kanilang kwento, ipaalam sa amin sa mga komento kung aling lungsod kayo sumasali. Enjoy sa kwento lahat! Si Ricardo Suarez, isang mayamang negosyante na karaniwan ay hindi nakikialam sa iba, ay naglalakad sa isang mataong kanto nang mapansin niya ang isang tanawin na nagbigay pansin sa kanya. Isang babae na nakaupo sa tabi ng kalsada, nakasuot ng mga gusot at maruming damit at may magulong buhok. Ang mukha nito ay puno ng bakas ng paghihirap at pagod. Katabi niya, ang kambal na mga batang babae, mga 4 na taong gulang, ay nakasuot din ng mga gusot na damit. Ang isa sa mga bata ay tahimik na umiiyak. Pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang maruruming daliri. Okay lang, mahal, darating din ang tulong. Bulong ng babae, mahinang hinihimas ang buhok ng bata gamit ang kamay na nanginginig dahil sa emosyonal na pagkapagod. Isang matinding pagkilala ang dumaan kay Ricardo. Kilala niya ang mukha na yon, sa kabila ng dumi at kalungkutan, hindi pwedeng magkamali. Si Anita Carter, ang crush niya noong high school, ang babaeng halos hindi siya pinansin maliban sa pagtukso sa kanya sa mga palpak niyang paraan para mapansin siya. Ngunit ngayon, narito siya, mukhang tinalo at walang kalaban-laban. Habang papalapit si Ricardo, mabilis na pumalo ang kanyang puso. "Anita!" tawag niya ng maingat. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang ulo, gulat na napalaki ang mata nang marinig ang tinig. Ricardo, isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa kanilang pagitan, puno ng mga hindi nasabi na pagsisisi. Agad na iniiwas ni Anita ang kanyang mga mata, naisin na sana niyang mawala. "Ano na ang nangyari sa'yo?" Hindi na maitago ni Ricardo ang kanyang pagkabahala. Lumiko si Anita ng ulo, pinipigilan ang sarili na ipakita ang kahinaan sa harap niya habang hinahawakan ng kambal. "Umalis ka na lang, Ricardo. Kami ay nagtataguyod." Mabilis na tinanggihan siya. Ngunit nang makita ni Ricardo ang isang kambal na umiiyak dahil sa gutom at ang isa naman ay matinding nakakapit sa ina sa takot, hindi niya kayang hindi kumilos. "Hindi ka okay. Hayaan mong tulungan kita," pilit niyang sinabi. "Hindi ko kaya," matamlay na tinutulan ni Anita. "Hindi kita iiwan dito kasama ang mga anak mo para magdusa. Sasama kayo sa akin at tapos na ang usapan," matigas na sinabi ni Ricardo. Ang mga bata ay nagmamasid sa kanya ng may pag-aalinlangan. Ang umiiyak ay kumakagat sa labi upang pigilan ang mga luha. Walang nagawa si Anita kundi sumang-ayon, wala nang ibang pagpipilian. Agad na tinawag ni Ricardo ang kanyang driver. "Nandyan ka sa 5 minuto, utos niya, bago ilagay ang kanyang telepono sa bulsa. "Tara na, hindi mo kailangang manatili sa ganitong kalagayan," sabi niya, iniabot ang kanyang kamay. Kinuha ito ni Anita ng may pag-aalinlangan. Nang dumating ang sasakyan, tinulungan ni Ricardo si Anita na makapasok. Siya ay may hawak na isang kambal habang si Anita ay humawak ng isa pa. Ang mga bata ay yumakap sa kanilang ina, halatang pagod. Ang biyahe papuntang maluwag na tahanan ni Ricardo ay puno ng tensyon at katahimikan. Tinutok ni Anita ang kanyang mata sa bintana, nag-iisip, habang si Ricardo ay paminsang tumitingin sa kanya, sinusubukang alamin kung paano siya nauurong ng ganito. Pagdating nila, ang marangyang bahay ni Ricardo ay mukhang kakaiba kay Anita at nagpasimulang magpakita ang kanyang hindi komportabling pakiramdam. "Hindi mo kailangang gawin ito, Ricardo," bulong niya. "Pag-usapan natin ito sa loob, wala nang argumento." Pagtigil sa kanya ni Ricardo, tinutok siya papasok sa bahay. Ang tagapag-alaga, si Mrs. Carmen, ay nagulat nang makita sila, ngunit tahimik na binati si Ricardo at tinutok siya sa paghahanda ng mga silid para kay Anita at ang mga bata.
Habang abala si Mrs. Carmen sa mga gawain, dinala sila ni Ricardo sa sala, inatupag ang pagpapainit ng fireplace at inutusan na maghanda ng pagkain. "Salamat Ricardo, talaga salamat," sabi ni Anita. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy habang ang kambal ay niyayakap siya sa sofa. Si Ricardo ay tumangulang, ang isipan ay mabilis na gumagala habang binabalak ang mga mangyayari sa maghapon. Bukas, nagpasya siyang hahanapin ang kwento ni Anita at alamin kung paano napunta ang buhay niya sa ganito. Habang sumisikat ang araw sa mga bintana ng mansyon ni Ricardo, si Anita ay gising na. Nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang kanyang mga anak, sina Carmen at Lolita na mahimbing na natutulog. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, ligtas at mainit ang mga bata. Ngunit may kabuntot na pagkabahala sa lalamunan ni Anita. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Ricardo ay gising din, nakaupo sa kanyang opisina. Naaalala ang mga imahen ng gabi bago, si Anita at ang mga bata sa kalsada. Kailangan niyang makuha ang mga sagot. Si Anita na dati puno ng buhay at may tagumpay sa hinaharap, ngayon ay mukhang anino ng kanyang dating sarili. Hindi nagtagal, kumatok si Mrs. Carmen sa pinto ni Anita. "Miss Carter, ang agahan ay handa na. Nais ng Mr. Suarez na kayo ay pumunta sa baba kasama ang mga bata," sabi nito. May pasasalamat na ginising ni Anita ang kambal at nagtungo sila sa dining room kung saan isang marangyang agahan ang naghihintay. Ang mga bata ay tumakbo patungo sa kanilang mga upuan, masaya sa nakita nilang pagkain habang si Anita ay nag-atubili. "Magpalista na, mangyari," yaya ni Ricardo. Lumitaw sa pintuan na nakaayos ng maayos, tahimik ngunit may seryosong hitsura. "Salamat," sagot ni Anita. Umupo habang pinagmamasdan si Carmen at Lolita na sabayang kinakain ang kanilang pagkain ng masaya. Habang kumakain, isang hindi komportabling katahimikan ang namutawi sa pagitan nila ni Ricardo. Alam ni Ricardo na kailangan niyang lapitan ang sitwasyon ng maingat, ngunit matatag ang kanyang desisyon na alamin ang buong katotohanan. Nang matapos kumain ang mga bata at inihatid sila ng tagapag-alaga sa ibang silid, naiwan si Anita nag-iisa na kasama si Ricardo. Nagpatagilid si Ricardo at itinutok ang mga mata kay Anita. "Kailangan nating mag-usap, Anita. Nandito ako upang maintindihan ang lahat ng nangyari sa'yo." Iling si Anita. Ang mga daliri niya ay magkahawak at naguguluhan sa kanyang mga hita. "Ito ay isang kwento na hindi ko gustong ibahagi. Hindi ako narito upang maghusga. Gusto ko lang magbigay ng suporta." Pinatibay siya ni Ricardo, huminto sandali upang maingat na pumili ng mga susunod na salita. "Ang makita kayong mag-ina kahapon, malinaw na hindi lang ito nagsimula kamakailan. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari?" Malalim na huminga si Anita, pansamantalang pinikit ang kanyang mga mata bago nagsimula ang kanyang kwento. "Pagkatapos ng high school, nagsimula akong makipag-date kay Jake Miller. Naalala mo siya, di ba? Ang star ng ating paaralan." Tumigas ang ekspresyon ni Ricardo habang inaalala si Jake. Isang lalaking hinahangaan ng marami, ngunit may kakayahang magdulot ng matinding kalupitan. "Nagkita kami ni Jake pagkatapos ng prom. Talaga akong in love at akala ko'y in love din siya sa akin. Pero pagkatapos ko magbuntis, sinabi ko sa kanya, akala ko ay susuportahan niya ako. Pero iniwan niya ako. Sinabi niyang hindi siya handang maging ama at iniwan ako." Nagkumikot ang mga kamay ni Ricardo sa lamesa. Pinipigil ang galit. "Iniwan ka lang niya?" Ang mga mata ni Anita ay napuno ng luha habang tumango siya. "Oo, iniwan ako mag-isa. Hindi nakatulong ang pamilya ko at kahit anong gawin ko para suportahan kami, hindi sapat. Sa kalaunan, nawala ang trabaho ko at hindi nagtagal, pinaalis kami sa bahay.
Mula nang magdalaga ang mga bata, kami ay nabubuhay sa kalye, nag-survive gamit ang anumang kabutihang loob na aming makakamtan. Tahimik na naghintay si Ricardo ng ilang saglit, tinatanggap ang matinding katotohanan ng kwento ni Anita. Ang babaeng kilala niyang matatag ay tinalo ng malupit na mga pagsubok ng buhay. "Bakit hindi ka humingi ng tulong?" Mahinahong tanong niya. "Nahiya ako," aminin ni Anita. "Nahiya ako sa kung paano ko napunta sa ganitong kalagayan. Hindi ko kayang makita ng isa man sa aking nakaraan, lalo na ikaw, sa sitwasyong ganito." Malalim na huminga si Ricardo, ramdam ang pagdapo ng awa at kalungkutan. "Hindi mo dapat danasin ito mag-isa, Anita. Mula ngayon, ikaw at ang mga anak mo ay may suporta ko." "Bakit mo ginagawa lahat ito, Ricardo?" tanong ni Anita, ang tinig ay halos bulong. Matapos ang ilang saglit, aminin ni Ricardo, "Kasi mahal pa rin kita, Anita. Palagi ko pa rin inaalala." Wala nang nasabi si Anita, nag-iisip ng malalim sa mga salitang iyon ni Ricardo habang inaasikaso ang kambal bago matulog ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon sa mga taon, may kinikimkim na pag-asa, ngunit alam niyang ang pagtanggap ng tulong ay nangangahulugang haharapin ang kanyang pinakamalalim na insecurities at muling buuin ang buhay mula sa wala. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay pumasok sa mga malalaking bintana ng mansyon at nagising si Anita sa tunog ng tawa ng kambal sa tabi ng kama. Saglit siyang nakaramdam na parang nananaginip siya. Isang malupit na kaibahan sa isang araw na nakaraan nang natatakot siya para sa susunod nilang pagkain. Tinawag niya ang mga bata na maghanda, napansin ang mga bagong damit na inihanda ng tagapag-alaga, isang pag-iisip na tila surreal sa ganitong marangyang paligid. Pagbaba ng hagdan patungong agahan, nakita ni Anita si Ricardo sa sala, abala sa mga papeles, ngunit huminto upang magbigay ng isang mahinhing ngiti sa tunog ng mga batang tumatakbo. "Nakatulog ka ba ng maayos?" tanong niya. Tumango ng masaya si Carmen habang ang kambal na si Lolita ay nakakapit sa kamay ng kanyang ina. "Oo, ito ang pinakamaluwag na gabi sa matagal na panahon," sagot ni Anita. Ang tinig ay puno ng pasasalamat. "Magandang marinig," sabi ni Ricardo, nag-utos sa kanila na maupo. "Ngayon mag-relax lang kayo. Ang mga bata ay libre na maglaro sa labas o kung saan sila komportable." Tumigil si Anita, nakaramdam ng pagkabigla. "Ricardo, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ito, pero ayokong maging pabigat sa iyong kabutihang loob. Magsisimula akong maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon." Itinaas ni Ricardo ang kamay upang pigilan siya. "Walang pangangailangan magmadali, Anita. Una, kailangan mong magpahinga. Ating ayusin lahat ng hakbang-hakbang." Sa kabila ng kanyang mga pagtiyak, nararamdaman ni Anita ang pagkabahala sa pagtanggap ng ganoon kalaking tulong nang hindi siya nakakapagbigay ng anuman kapalit. Ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak ang nauuna, kaya't nagdesisyon siyang tanggapin ang tulong ng may kalagayan. Pagkatapos ng agahan, habang naglalaro sina Carmen at Lolita sa hardin, tinulungan ni Anita ang maglinis ng mga pinggan, hindi komportable sa hindi pagtulong ng mas marami. Nahanap siya ni Ricardo sa kusina, tumango habang pinapanood siyang maghugas. "Hindi mo na kailangang gawin ito, Anita. Kailangan kong maramdaman na may silbi ako, Ricardo. Hindi ko kayang tanggapin lahat ng hindi nagbibigay ng kahit anong kapalit." Mariing sagot ni Anita. Huminga ng malalim si Ricardo na intindihan ang pangangailangan niya. "Sige, pero mag-focus tayo sa mas mahalagang bagay. Mayroon bang kailangan ng mga bata?" Napaisip si Anita, hinayaan ang mga salita ni Ricardo na pumasok sa kanyang isipan, isang halo ng pag-asa at hindi kasiguraduhan. "Marami akong kailangang isaalang-alang," aminin niya. "Ngunit parang isang oportunidad ito na maaaring magbago ng lahat para sa amin."
Ngumiti si Ricardo, nagbigay ng isang pagpapalakas loob. Tama. Ito ay tungkol sa pagbabalik tanaw sa kinabukasan kung saan mararamdaman mong may kapangyarihan ka at kaya mong magtagumpay. Isipin mo ito bilang isang pamumuhunan sa hinaharap ng iyong pamilya. Ininom ni Anita ang kape, binibigyan ng ideya ng panahon. Ang ideya ng pagbabalik sa paaralan ay nakakatakot ngunit nakakapagbigay saya. Pag-iisipan ko ito, Ricardo, talagang pag-iisipan ko. Iyon lang ang hinihingi ko, sagot ni Ricardo, natutuwa. Nagpatuloy sila sa kanilang agahan sa isang mas relax na kapaligiran. Pinag-uusapan ang mga posibleng paaralan at kurso na maaaring interesahin si Anita. Habang nagpapatuloy ang umaga, nagpaalam si Ricardo upang tumawag ng ilang negosyo. Habang dinala ni Anita ang mga bata sa malalawak na hardin ng mansyon, ang kambal ay masigla, tumatakbo at naglalaro sa kanilang mga bagong damit at ang tawa nila ay umaabot sa hangin. Pinagmamasdan ng mga anak, nakaramdam si Anita ng malalim na pasasalamat. Ang bigat ng nakaraang taon ay unti-unting naaalis, pinalitan ng maingat na optimismo. Ang alok ni Ricardo ay higit pa sa pinansyal na tulong. Ito ay isang pagkakataon upang mabigyan ang mga anak niya ng matatag na buhay at ang sarili ng layunin at direksyon. Mamaya sa araw na yon, pagkatapos ng hapon na pagpapahinga ng kambal, naupo si Anita sa hardin na may hawak na notebook at panulat. Nagsimula siyang magsulat ng kanyang mga saloobin at mga pangarap para sa hinaharap, isang bagay na hindi niya ginawa sa matagal na panahon. Habang nagsusulat siya, binabalangkas ang kanyang mga interes at kung anong kurso ang posibleng kunin. Habang ginagawa ito, ang kanyang tiwala ay unti-unting lumalaki sa bawat salita. Unti-unting nagiging malinaw ang kanyang plano. Nang makita siya ni Ricardo, abala sa pagsusulat, naupo siya sa tabi niya. Mukhang may plano ka na, obserba niya. Tumingin si Anita at ngumiti. Oo, salamat sa iyo. Nagsisimula akong makita ang landas na pupuntahan ko. Gusto kong mag-aral ng business management. Mukhang isang larangan na maraming oportunidad at balak kong magpatakbo ng sariling negosyo balang araw. Magandang ideya, sagot ni Ricardo, tunay na humahanga. At magiging magaling ka dyan. Kung seryoso kang gawin ito, tutulungan kita sa bawat hakbang. Ang pag-uusap ay nagpatuloy patungkol sa mga praktikal na hakbang na kanilang dapat gawin, mula sa pagpaparehistro ni Anita sa isang edukasyonal na programa hanggang sa mga adjustments sa araw-araw na routine upang magkasya sa kanyang pag-aaral. Si Ricardo ay mahinahon at sumusuporta, nag-aalok ng mga solusyon para sa bawat alalahanin na inilabas ni Anita. Habang ang araw ay nagsisimulang magtakip silim, nakaramdam si Anita ng bagong determinasyon. Ang mga takot at pagdududa na minsang namayani sa kanyang isipan ay napalitan ng isang malinaw na pangitain ng kung ano ang kailangan niyang gawin. Handa na siyang harapin ang mga bagong hamon, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak din. Sa gabing iyon, habang ang kambal ay natutulog, nagbasa si Anita sa kanila ng bagong libro na binili ni Ricardo. Ang kwento ay tungkol sa isang maliit na bangka na lumalaban sa bagyong dagat, isang metapora na malalim na sumasalamin sa kanya. Pinigil ang libro, pinatulog ang mga bata, hinalikan ang mga ito ng good night at tahimik na lumabas sa kwarto na may mapayapang puso. Pabalik sa sala, nakita ni Anita si Ricardo na naghihintay na may 2 tasa ng tsaa. Ibinigay niya ang isa kay Anita at magkasama silang umupo, tinatangkilik ang katahimikan ng gabi. Hindi ko kayang pasalamatan ka ng sapat, Ricardo. Ang araw na ito ay nagbigay sa akin ng paniniwala na talagang magiging maayos lahat, sabi ni Anita. Ang tinig ay banayad ngunit puno ng determinasyon.
Tumango si Ricardo. Magiging maayos, Anita. Nagsimula ka ng gumawa ng unang hakbang patungo sa bagong buhay at nandito ako para tulungan kang dumaan sa lahat ng ito. Naupo silang magkasama habang nilalasap ang tsa, ang mansyon ay tahimik sa kanilang paligid. Pareho silang kontento sa kaalaman na isang bagong kabanata ang nagsimula, punong-puno ng pag-asa, sipag at ang pangako ng isang mas maliwanag na hinaharap. Ricardo ay tumugon ng may nakangiting mukha. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ito isang magandang simula, isang papel na magbibigay sa iyo ng pagkakataong mag-grow, ng walang pressure, ng mataas na panganib. Matututo ka habang nagtatrabaho, ilalapat ang iyong mga natutunan sa real time at narito ako upang gabayan ka. Isinasaalang-alang ni Anita ang kanyang mga salita at ang ideya ng pagsasama ng kanyang mga pag-aaral sa praktikal na karanasan ay kaakit-akit ngunit nakakatakot. Malaki itong hakbang, aminin niya. Opo, ngunit isang hakbang na handa ka na, hikayat ni Ricardo. Isipin mo ito bilang isang tulay sa pagitan ng iyong akademikong trabaho at aplikasyon sa tunay na mundo. Hindi ka mag-iisa, may suporta ka sa bawat hakbang. Huminga ng malalim si Anita at muling tiningnan ang kontrata. Ang papel ay nag-aalok hindi lamang ng sahod, kundi isang pagkakataon na maibalik ang kanyang kalayaan at tiwala sa isang suportadong kapaligiran. Sige, wika niya sa wakas, ang tinig ay matatag. Gagawin ko ito, ibibigay ko ang aking pinakamahusay. Ang mukha ni Ricardo ay lumiwanag ng isang ngiti. Iyan lang ang hinihingi ko, magiging mahusay ka, Anita. Mas madali kaysa inaasahan ni Anita ang pagsisimula sa bagong papel na iyon. Si Ricardo ay isang pasensyosong mentor. Gabay siya sa mga unang kalituhan ng mundo ng negosyo. Mahirap ang trabaho, ngunit nakakatuwa rin. Nalaman ni Anita na nagugustuhan niya ang aspeto ng paglutas ng problema at ang kasiyahan ng pagtulong sa mga konkretong proyekto. Habang lumalago ang kanyang pagiging komportable sa kanyang posisyon, ang relasyon nila ni Ricardo ay patuloy na umunlad. Ang kanilang mga profesional na interaksyon ay pinapatingkad ng mga personal na sandali ng tawanan at pagbabahagi ng pananaw na nagpapalalim sa ugnayang nagsimula sa mga simpleng alalahanin. Lumalago ang tiwala ni Anita sa kanyang mga kakayahan sa trabaho at sa bawat matagumpay na proyekto, naramdaman niya ang mas malalim na lakas. Ang kambal, sina Carmen at Lolita ay namumuhay ng maayos sa kanilang bagong kapaligiran at ang kanilang tawanan at paglalaro ay nagsisilbing paalala kung bakit siya nagsusumikap ng husto. Isang gabi, matapos matulog ang kambal, si Anita ay nag-upo kasama si Ricardo sa kanyang opisina upang suriin ang isang proyekto na kanilang natapos. Talaga namang nahulog ka sa papel na ito, pansin ni Ricardo. Tinitingnan ang mga kontribusyon ni Anita na may ngiti sa kanyang mukha. Magaling akong guro, tugon ni Anita na tumitingin kay Ricardo. Mayroong init sa kanyang ngiti na nagpakita ng malalim na respeto at pagmamahal na nabuong sa kanya para kay Ricardo. Si Ricardo ay umupo ng pabalik sa kanyang upuan. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Marami kang naidagdag dito, Anita. Hindi lang basta pagsunod sa mga tagubilin, nagdadala ka ng halaga sa iyong mga ideya at pananaw. Ang mga pisngi ni Anita ay nag-init ng pagmamalaki. Salamat, Ricardo. Ang magtrabaho dito at matuto mula sa iyo, binago nito ang aking buhay. Hindi lang ang sa akin, kundi pati na rin sa buhay ng mga bata. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa mo sa pagkakataong ito, Anita. Binago mo ang iyong kalagayan dahil pinili mong harapin ang mga hamon ng buong tapang, wika ni Ricardo. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol sa mga proyekto at mga posibilidad sa hinaharap,
Hindi maiwasan ni Anita na makaramdam ng pasasalamat para sa hindi inaasahang paglalakbay na pinasimulan niya dahil sa paunang pagsuporta at gabay ni Ricardo. Napagtanto niyang ito pa lang ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, isa na puno ng pag-asa at walang katapusang posibilidad. Habang nagninilay-nilay si Anita sa kanyang paglalakbay mula sa kalye patungo sa isang posisyon sa isang kilalang kumpanya, naintindihan niya na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga ng kanyang sipag, kundi pati na rin ang suporta at pananampalataya ng isang tao na naniwala sa kanya noong siya ay nahirapan maniwala sa sarili. Ang pagninilay na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong antas ng pagpapahalaga kay Ricardo, hindi lamang bilang isang benefactor o boss, kundi bilang isang mahalagang tao sa kanyang buhay na tumulong sa kanya upang muling makuha ang kanyang lakas at layunin. Ang mutual na respeto at mga karanasan nila ay talagang nagbago ng kanilang relasyon sa isang bagay na mas malalim at naglatag ng pundasyon para sa isang hinaharap na hindi nila inaasahan, ngunit parehong sabik silang tuklasin. Nang matapos ang kanilang pagpupulong, naramdaman ni Anita na hindi lamang siya handa na harapin ang mga hamon ng kanyang trabaho, kundi pati na rin sabik siyang makita kung ano ang hinaharap para sa kanya at sa kanyang mga anak. Alam niyang may matatag siyang kasama sa bawat hakbang kay Ricardo. Mas marami kang kakayahan kaysa sa inaakala mo. Ang mabilis mong pagkatuto at kakayahang malampasan ng mga hadlang ay talagang nakapag-impress sa akin. Hindi lang ito isang pabor. Tunay kong nakikita ang iyong potensyal at naniniwala ako dito. Naramdaman ni Anita ang pagiging totoo ng mga salita ni Ricardo at nadama niya ang kahalagahan ng kanyang suporta. Nauunawaan niyang ang pagtanggap sa posisyon na ito ay isang malaking hakbang, ngunit may mga pag-aalinlangan pa rin siya kung matutugunan ang mataas na inaasahan. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, huminga siya ng malalim, ang ngiti ay banayad, ngunit matatag. Sige, tatanggapin ko ang trabaho. Lalong sumik ang ngiti ni Ricardo, ang kasiyahan ay kitang-kita. Tama ang iyong desisyon. Magsisimula tayo ng dahan-dahan at unti-unti matutuklasan mo ang iyong tunay na kakayahan. Kinabukasan, nakilala ni Anita ang team ni Ricardo. Sa kabila ng unang kaba, napansin agad ni Anita na maingat na pinili ni Ricardo ang mga kasamahan niyang may malasakit at mahinahong pag-uugali. Ang papel na ito ay nangangailangan ng maayos na organisasyon, matinding atensyon sa detalye at tamang pamamahala ng mga deadline. Pinaglabanan ni Anita ang bawat hamon ng may matibay na determinasyon. Samantala, ang kambal ay nag-adjust ng maayos sa kanilang bagong schedule. Ang kanilang mga hapon ay puno ng tawanan sa hardin at malikhain nilang oras sa kusina na nagbigay ng buhay sa dating tahimik na kapaligiran ng bahay. Tuwing may pagkakataon, sumasama si Ricardo kaya't lalo nilang napapalakas ang kanilang relasyon. Isang gabi, habang si Anita ay nag-aaral ng mga dokumento sa opisina, pumasok si Ricardo na may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Inilagay niya ang isa sa tabi ni Anita at umupo sa katabing sofa. "Magaling ka," obserbasyon ni Ricardo habang pinapanood si Anita sa kanyang trabaho. Isang mainit na ngiti ang kumalat sa mukha ni Anita. "Marami pa akong kailangang matutunan, ngunit tinatanggap ko ang mga hamon," tugon niya. Ang susi ay patuloy na paglago sa pamamagitan ng pare-parehong pagsisikap at ipinapakita mo ang malaking tibay, dagdag ni Ricardo. Iniiwas ni Anita ang kanyang tingin, pansamantalang nalulumbay sa emosyon dulot ng pagpapahalaga ni Ricardo. "Salamat sa iyong tiwala sa akin, Ricardo," taos-puso niyang sinabi. Sumagot si Ricardo nang may nakakaaliw ng ngiti. At isang tahimik na sandali ang bumangon
na nagpalalim sa kanilang koneksyon. Sa mga linggong sumunod, ang mga maliliit na kilos tulad ng matagal na titig at magagaan na haplos ay nagsilbing senyales ng lumalaking damdamin na pareho nilang maramdaman, ngunit nag-aatubiling aminin. Gayunpaman, ang lumalalim na relasyon nila ay hindi maitatanggi. Sa isang pagpupulong ng team, nagmungkahi si Anita ng isang estratehiya upang mapabuti ang kahusayan sa proyekto na nagpahanga sa lahat ng naroroon. Si Ricardo, nakitang-kita ang kasiyahan, ay binigyan siya ng papuri. "Magandang ideya, Anita. Ipatupad natin agad." Lubos na nagpapasalamat si Anita na may bagong nararamdamang tagumpay. Nang sila ay maglakad papunta sa parking lot, huminto si Ricardo, tinitigan siya sa mata. "Nakikita mo ba kung gaano ka na lumago mula nang dumating ka?" Bahagyang iniwas ni Anita ang ulo, ang ngiti ay malumanay. "Parang marami pa akong kailangang patunayan." "Wala nang kailangang patunayan. Napakahusay mo na sa kung sino ka," pangako ni Ricardo. Sa mga sandaling iyon, kumislot ang kanyang puso at ang paligid ay naging malabo at hindi mahalaga. Lumapit si Ricardo, malamang upang magsabi pa ng iba, ngunit ang masayang boses ng kambal ay dumating. "Mami, tingnan mo kung ano ang ginawa namin!" Sigaw ni na Carmen at Lolita, ipinakita ang mga makulay nilang guhit. Tumawa si Anita ng masaya at yumuko upang yakapin sila. Si Ricardo ay nanatili at tinitingnan sila. Ang ngiti niya ay nagpapakita ng malalim na kasiyahan sa presensya nila. Sa gabing iyon, habang inaasikaso ni Anita ang kambal at pinapaliguan sila sa kama, pinagmumuni-muni niyang ang malalaking pagbabago sa kanyang buhay mula nang sumama siya kay Ricardo. Ang kanyang suporta, ang pagmamahal kay Ricardo sa kambal at ang kanyang mga gabay ay naging napakahalaga sa kanya. Nang humiga siya, nakaramdam siya ng halo ng pasasalamat at nerbiyosong pagka-anticipate. Nahulog siya kay Ricardo, ngunit natatakot pa rin siyang magbukas ng puso muli. Samantala, ang isipan ni Ricardo ay naging abala kay Anita. Ang kanyang lakas, tibay at dedikasyon ay mga katangiang labis niyang hinahangaan. Sa kabila ng kanilang magulong nakaraan, ramdam niya ang espesyal na koneksyon na unti-unting nabubuo, isang potensyal na karapat-dapat tuklasin. Habang tumitindi ang mga damdamin, ang mga tahimik na gabi sa bahay ni Ricardo ay nagbigay daan sa mga mas malalim na pagninilay para kay Anita, kahit na sa gitna ng komportable at suportadong kapaligiran. Ang mga anino mula sa kanyang nakaraan ay patuloy na nagpaparamdam. Sa parehong gabing iyon, si Ricardo ay gising. Ang apoy na kumikislap sa fireplace ay nagpapalabas ng mga anino habang iniisip niya ang mga pagkakataong humihiwalay si Anita. Napagtanto niyang kinakailangan nilang mag-usap ng tapat tungkol sa kanilang nararamdaman upang maipagpatuloy ang relasyon. Kinabukasan, habang ang kambal ay naglalaro sa labas, si Ricardo ay nagkaroon ng pagkakataon na makipag-usap kay Anita sa kusina. "Anita, maaari ba tayong mag-usap?" tanong niya ng seryoso. Tumigil si Anita, naramdaman niya ang bigat ng sandaling iyon. "Sige, ano ang nasa isip mo?" Tumungo si Ricardo patungo sa sala at sila ay naupo. Sinimulan ni Ricardo, "May nais akong sabihin, ngunit hindi ko alam kung paano." Si Anita ay nakatuwa, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. "Ano ito?" "Pinasasalamatan ko ang iyong tibay at lakas, ngunit nakikita ko rin ang bigat ng guilt na iyong dinadala. Panahon na upang pakawalan ito," payo ni Ricardo ng mahinahon. Humarap siya palayo, tinamaan ng mga salita ni Ricardo. "Ricardo, puno ng pagkakamali ang aking nakaraan. May mga desisyon akong ginawa na nagdala sa akin dito. At minsan ay nagdududa akong karapat-dapat ako sa buhay na iniaalok mo." Ipinagpag ni Ricardo ang kanyang ulo
ng mahinahon at nagbigay ng kasiguruhan sa pamamagitan ng isang tiwala at ngiti. Anita, tandaan mo, lahat ay nagsisimula sa isang lugar. Patuloy mong pinapatunayan ng iyong kakayahan araw-araw. Nandito ka at karapat-dapat ka sa bawat tagumpay at kaligayahan na darating sa iyo. Puno ng init ang puso ni Anita sa kanyang mga salita at huminga siya ng malalim, bitin ang huling mga pagdududa sa sarili. Ricardo, hindi ko na ipaliwanag ng maayos ang aking paghingi ng tawad sa mga pagkakamali ko nung bata pa tayo. Ako'y naging makasarili at hindi ko nakita ang halaga ng mga tao sa paligid ko. Nasaktan kita at sa mga pagkakamaling iyon, taos puso akong humihingi ng tawad. Tahimik si Ricardo saglit, pinoproseso ang tapat na paghingi ni Anita ng tawad. Pagkatapos, sumagot siya, Anita, ang nakaraan ay nakaraan na. Pareho tayong nagbago at lumago. Ang mahalaga ay ang hinaharap na pinagbubuo natin ngayon. Pinatawad na kita at sana matutunan mo ring patawarin ang iyong sarili. Puno ng luha, ng kaluwagan ang mga mata ni Anita at unti-unting humupa ang bigat ng kanyang pagkakasala sa mga salitang iyon. Tinutok niya ang kanyang mata kay Ricardo at natagpuan ang aliw at pag-unawa sa kanyang mga mata. Salamat Ricardo sa lahat, masayang wika ni Anita. Walang anuman, nandito ako dahil dito ko gustong maging, sagot ni Ricardo ng may init. Ang kanilang pag-uusap ay nagmarka ng isang mahalagang sandali na nagpapagaan sa mga anino ng kanilang pinagsamang nakaraan at nagbukas ng daan para sa mas malalim na koneksyon. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Anita ang isang bagong damdamin ng magaan at layunin. Inialay niya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho at mga pag-aaral ng may bagong sigla na sinuportahan sa bawat hakbang ni Ricardo. Isang gabi, matapos maayos na matulog ang kambal, sumama si Anita kay Ricardo sa hardin kung saan siya ay nakaupo sa ilalim ng liwanag ng buwan, malalim sa pagninilay sa rocking chair. Okay ka lang ba? Tanong niya, naupo sa tabi niya. Tumingin si Ricardo ng may ngiti. Oo, nagmumuni-muni lang ako kung gaano nakalaki ang mga pagbabagong naganap. Naaalala ko ang gabing muling nagtagpo tayo, hindi ko akalain na darating tayo dito. Hindi ko rin inisip, aminin ni Anita, pero nagpapasalamat ako na dumating tayo dito. Ang komportabling katahimikan na sumunod ay nagsalita ng malalim, hindi na kailangang magsalita pa. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang mata, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng banayad na kislap sa kanyang mga mata. Nararamdaman ang lumalalim na koneksyon sa kanilang dalawa, kaya't nagpasya si Ricardo na buksan ang isang malambing na paksa. Anita, naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon? Tanong niya ng mahinahon. Nag-isip saglit si Anita bago sumagot, parang nagsisimula na akong maniwala. Hinikayat siya ni Ricardo at tumango. Nararamdaman niyang nasa bingit sila ng isang bagay na tunay na espesyal, isang relasyon na nabuo mula sa mutual na pangangailangan at pag-unawa, ngunit tanging ang panahon lamang ang magpapatibay ng kanilang ugnayan. Kinabukasan, nagplano si Ricardo ng isang sorpresa para kay Anita at sa kambal, isang araw na pamamasyal sa isang kalapit na bukirin. Isang araw na puno ng tawanan, pagpapakain ng mga hayop, pagtakbo sa bukirin, at homemade na ice cream. Nakaramdam si Anita ng mas malalim na koneksyon kay Ricardo habang siya ay nakikisalamuha ng natural sa kambal. Tinatahak ang papel bilang isang miyembro ng pamilya. Habang pauwi na sila, natutulog ang mga bata sa likod. Nagpasalamat si Anita kay Ricardo para sa espesyal na araw. Walang anuman, ang araw na ito ay espesyal para sa ating lahat, sagot ni Ricardo. Ang makita ang mga bata na masaya ay nangangahulugang mundo sa akin, sabi ni Anita. Ang tinig ay malambot. Simula pa lang ito, sabi ni Ricardo nang may kasiguruhan sa ngiti. Marami pang masayang sandali ang naghihintay sa atin.
Pakiramdam ni Anita na puno ng pag-asa pagkatapos ng matagal na panahon at masaya siyang tumingin sa mas maliwanag na hinaharap. Sa bahay, habang maalaga si Ricardo sa pagtulog ng kambal, pinagmamasdan ni Anita ang kanyang mga maalagang kilos. Ang puso niya ay puno. Mamaya, habang nakahiga sa kama, naramdaman niyang handa na siyang yakapin ang kasalukuyan at ang mga oportunidad na dala nito. Tama si Ricardo tungkol sa mga pangalawang pagkakataon. Totoo sila at determinadong hindi niya sasayangin ang kanya. Buhay na buhay ang araw-araw sa mansyon ni Ricardo na ang tawanan ni Carmen at Lolita ay pumupuno sa bahay, nagdadala ng kaligayahan at sigla. Si Ricardo, na dating abala sa kanyang trabaho, ay natagpuan ang bagong kasiyahan sa pakikilahok sa araw-araw na rutina ng kambal at sa patuloy na pagsuporta kay Anita sa kanyang personal na pag-unlad. Isang umaga habang naghahanda si Anita para sa isang mahalagang pagpupulong kay Ricardo, naramdaman niya ang halo ng excitement at kaba tungkol sa kanyang kakayahang magbigay ng makabuluhang kontribusyon. Handa ka na ba? Tanong ni Ricardo. Ang presensya niya ay nagbigay ng kasiguruhan habang nakatayo siya sa pintuan. Halo-halo, sana hindi kita mabigo, sagot ni Anita, halata ang nerbiyos. Ngumiti si Ricardo, ang tiwala ay hindi nababago. Hindi mo kami bibiguin, maging ikaw lang. Iyon lang ang kailangan mong gawin. Magaling ka ngayong araw, Anita. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Pinagtibay ni Ricardo habang papalapit sila sa kahangahangang gusali ng kumpanya. Sa loob, inihatid siya ni Ricardo sa silid ng pagpupulong na puno ng mga ehekutibo. Ipinakilala siya bilang isang promising na kasamahan at si Anita ay nakaramdam ng halo ng pagmamalaki at kamalayan sa sarili habang nakikinig ng mabuti at ibinahagi ang kanyang mga ideya na tinanggap ng maayos. Malinaw ang iyong pananaw, puri ng isang ehekutibo. Salamat, nandyan pa rin ako sa proseso ng pagkatuto, ngunit masaya akong magbigay ng kontribusyon. Tugon ni Anita, ang ngiti niya ay mapagpakumbaba. Habang pinagmamasdan ang mga interaksyon ni Anita, naramdaman ni Ricardo ang malalim na pagmamalaki. Ang pagkakaroon ng tiwala sa kanyang potensyal ay isang bagay, ngunit ang makita itong tinatanggap ng iba ay lalo pang nakakapagpasaya sa kanya. Pagkatapos ng pagpupulong, nagpunta sila sa isang kalapit na kapehan, umupo sa isang mesa sa labas. Ngayon ay relax na si Anita at nag-order ng cappuccino. Impresibo ka ngayong araw, puna ni Ricardo habang sinipsip ang kanyang kape. Nervyoso ako, aminin ni Anita, pero nakakakilig na maging bahagi ng lahat ng iyon. Simula pa lang ito para sa iyo, nagsisimula ka na ng matibay na pundasyon, hikayat ni Ricardo. Tiningnan siya ni Anita ng may malalim na pagpapahalaga. Hindi ko mararating ang puntong ito kung hindi dahil sa iyo, Ricardo. Naniwala ka sa akin noong nagduda ako sa sarili ko. Ako lang ang nagpakita sa iyo ng tamang direksyon. Ang kredito ay nasa iyo, sagot ni Ricardo. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng tawag mula sa kanilang tagapag-alaga na nagsabi kay Anita na namimiss na siya ni Carmen at Lolita. Tumawa si Ricardo. Mukhang hindi matitiis ng mga bata na malayo sa iyo. Tumawa si Anita, hindi nga nila kaya, sagot niya. Pagdating nila sa bahay, nagtakbuhan sina Carmen at Lolita upang yakapin si Anita at ang kanilang kaligayahan ay halata. Pinagmamasdan ni Ricardo ang mga ito na darama ang mas malalim na koneksyon sa mga bata. Mahalaga sa kanya ang kanilang enerhiya at ang liwanag na kanilang dinadala sa bawat silid. Nang hapon, nag-organisa si Ricardo ng isang kaswal na picnic sa hardin. Tumulong sina Carmen at Lolita sa pagpack ng basket ng mga sandwich, prutas at juice. Pinagmamasdan ni Anita mula sa isang kumot sa damuhan habang ang mga bata ay naglalaro sa paligid ni Ricardo. Kitang-kita ang kasiyahan nila sa presensya ni Ricardo. Parang natural ka na sa kanila, napansin ni Anita habang sumasama kay Ricardo sa kumot.
Ang mga batay kahanga-hanga. Mahirap hindi maging malapit, aminin ni Ricardo. Salamat sa pagiging mabuti sa kanila. Napakahalaga sa akin na makita silang masaya at ligtas dito, wika ni Anita ng taos-puso. Sila ay bahagi mo, Anita, at iyan ang pinakamahalaga sa akin, sagot ni Ricardo ng may kaseryosohan. Ang mga salita ni Ricardo ay tumagos sa puso ni Anita, nagpapabilis sa kanyang tibok ng puso. Nararamdaman niyang lumalalim ang kanyang nararamdaman para kay Ricardo. Hindi lamang dahil sa pasasalamat, kundi may kasamang takot na ganap na ibukas ang puso. Nang magtakip silim at naging gabi, si Carmen at Lolita ay natulog sa mga braso ni Anita. Tinulungan ni Ricardo si Anita na dalhin sila sa kanilang kwarto at magkasama nilang tinulugan ang mga bata. Paglabas sa pasilyo, tumigil si Anita at humarap kay Ricardo. Talaga nangang binago mo ang buhay namin, alam mo? At binago mo rin ang buhay ko, sagot ni Ricardo. Ang kanyang mata ay seryoso ngunit nakaaaliw. Naramdaman ni Anita ang pagiging marupok ngunit ligtas, hindi na kayang itago pa ang kanyang nararamdaman. Mamaya, sa gabing iyon, habang naghahanda ng tsaa sa kusina si Anita, tahimik na pumasok si Ricardo. Pinagmamasdan siya ni Ricardo saglit bago lumapit. Anita, may nais akong sabihin sa'yo, simula ni Ricardo. Humarap si Anita sa kanya, ang puso ay mabilis ang tibok. Ano iyon? Puminto si Ricardo at nagpasya siyang maging tapat. Simula nang dumating kayo ng mga bata, malaki ang pagbabago sa buhay ko. May idinagdag ka sa mundo ko na hindi ko noon napansin na kulang. Mahal kita higit pa sa mga salitang kayang ilarawan. Ang kanyang pagdeklara ay labis na nagpatibay kay Anita. Nag-iwan siya ng pansamantalang pagkatahimik. Pagkatapos, ngumingiti siya, puno ng luha sa mata. Ricardo, mahal kita rin, ngunit lahat ng ito, marami pa akong kailangang pag-isipan, kailangan ko ng oras. Naintindihan ni Ricardo ang kanyang pangangailangan para sa espasyo, kaya tumango siya. Wala akong minamadali. Gusto ko lang na malaman mo ang nararamdaman ko. Naputol ang sandaling iyon ng boses ni Carmen mula sa itaas, tinatawag si Anita. Ngumiti si Anita at humingi ng paumanhin, iniwan si Ricardo na nag-iisa sa kanyang mga iniisip. Napabuntong hininga si Ricardo, tinitingnan ang kalahating handa ng tsaa, alam niyang ang pagkakaroon ng buong tiwala ni Anita ay mangangailangan ng pasensya. Ngunit handa siyang maghintay sapagkat ang nararamdaman niya para kay Anita at sa mga anak nito ay higit pa sa lahat. Ibinigay ni Ricardo ang kanyang ngiti at ang mga mata niya ay nagpakita ng pag-unawa at pasensya. Magandang gabi, Anita. Matulog ka ng maayos, sagot niya nang may init. Habang pinapanood niya si Anita na isinasara ang pinto, naramdaman ni Ricardo ang malalim na koneksyon at dedikasyon. Sa loob si Anita ay sumandal sa pinto. Ang puso ay mabilis na tumibok dulot ng halo ng mga emosyon na gising mula sa kanilang gabing magkasama. Ang lambing sa mga mata ni Ricardo at ang tapat na mga salita niya ay tumagos sa kanyang puso, pinapalakas ang nararamdaman niyang lumalago para sa kanya. Ang makapal na mga ulap sa ibabaw ng New York ay parang sumasalamin sa tindi ng mga emosyon na bumubuo sa pagitan nila ni Ricardo. Sa opisina ni Ricardo, si Anita ay lalong nagiging tiwala sa kanyang papel. Tinatanggap ang mga gawain ng may sipag ng isang tao na alam ang mga panganib na nakataya. Pumasok si Ricardo na may dalang-dalawang tasa ng kape, inilagay ang isa sa tabi niya bago umupo. Magaling ka, Anita, komento niya. Binasag ang katahimikan ng may suportadong tono. Tumingin si Anita, ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng halo ng sorpresa at pagmumuni. Sinusubukan ko ang aking makakaya, ngunit palagi kong nararamdaman na may higit pang kailangang pagbutihin, aminin niya. Masikap ka sa iyong sarili at mabuti iyon.
ngunit malaman mong talagang ipinagmamalaki ko ang iyong mga nagawa. Nilinaw ni Ricardo, ang kanyang tinig ay may kasamang init na lumalampas sa propesyonal na paghanga. Bahagyang namula si Anita at muling ibinaling ang pansin sa screen, nararamdaman ang bigat at init ng kanyang papuri. Ang kanilang ugnayan ay natural na lumalim sa paglipas ng panahon sa mga patuloy na pagpapakita ni Ricardo ng malasakit at mga salitang nagpaparamdam kay Anita ng pagiging mahalaga at espesyal. Kahit na pinananatili pa rin niya ang ilang emosyonal na depensa, unti-unti niyang binibigyan ng pagkakataon si Ricardo na alisin ang mga ito. Isang gabi, matapos matulog ang kambal, nagmungkahi si Ricardo na umakyat sila sa terasa ng mansyon. Nag-atubili siya sa una, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad at sumunod sa kanya. Ang tanawin ng lungsod mula doon ay kamangha-mangha. Ang mga ilaw nito ay kumikislap na parang mga malalayong bituin. Ang malamig na hangin ay isang kalmado at kaakit-akit na kabaligtaran ng karaniwang abala ng lungsod. Nakatayo si Ricardo malapit sa kanya at binasag ang katahimikan. Dati pumupunta ako dito upang mag-isip, pagbabahagi ni Ricardo. Pero kamakailan natagpuan ko ang mas mabuting pinagkukunan ng kapayapaan. Curious, tumingin si Anita sa kanya. At ano yon? Ika, simpleng sagot ni Ricardo. Ang kanyang pahayag ay parehong matapang at tapat. Nagulat si Anita at saglit na nawalan ng salita. Lumapit si Ricardo at ang kanilang agwat ay nagkakalapit. Simula ng gabing nakita kita muli, may isang bagay sa akin na nagbago. Habang tumatagal tayo sa oras na magkasama, mas nagiging malinaw na ang nararamdaman ko para sa iyo ay malalim. Ang puso ni Anita ay mabilis na tumibok sa pag-unawa sa kanyang sariling lumalalim na damdamin. Ricardo, bago lahat ito sa akin, patuloy akong nagsusumikap na maging matatag para sa aking sarili at sa mga bata. Hindi ko hinihingi na magmadali ka, mahinahong sagot ni Ricardo. Gusto ko lang malaman mo kung ano ang nararamdaman ko. Huminga ng malalim si Anita at tiningnan ang kanyang mga mata na puno ng tapat na intensyon. May nararamdaman din akong para sa iyo, Ricardo, ngunit kailangan ko ng oras. Kailangan kong tiyakin kung handa akong magpatuloy. Hihintayin ko hanggat kinakailangan, sagot ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay matatag at maunawain. Ang kanilang intimate na sandali ay naputol ng malalayong kulog, senyales ng papalapit na bagyo. Tumingin si Anita patungo sa abot tanaw at naramdaman ang lamig ng hangin. Dapat tayo pumasok bago magsimulang umulan, suhestyon niya. Sumang-ayon si Ricardo, ang ekspresyon niya ay nag-isip. Alam niyang ang kanilang pag-uusap ay nagbukas ng isang mahalagang bagay sa kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, ang emosyonal na tensyon sa pagitan nila ay tumindi. Pareho silang maingat, hinahanap ang tamang balanse sa pagitan ng kanilang personal at profesional na buhay. Isang gabi, nagplano si Ricardo ng isang sorpresa para kay Anita. Inayos niya na alagaan ng tagapag-alaga ang kambal at siya mismo ang nagluto ng hapunan. Nabigani si Anita sa magarang pagkakaset ng mesa. Ito lahat ang ginawa mo? Tanong niya. Nahanga. Gusto ko sanang gumawa ng espesyal na bagay para sa iyo, sagot ni Ricardo ngumiti. Habang kumakain, nagbahagi sila ng mga kwento tungkol sa kanilang nakaraan, mga pangarap at mga ambisyon. Ang pag-uusap ay dumaloy ng natural at pareho nilang naramdaman ang lumalaking kagaanan sa isa't isa. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon na magsimula muli, pagmumuni ni Anita. Kung wala ka, hindi ko alam kung nasaan na kami ngayon. Patuloy ka sanang magsusumikap tulad ng ginawa mo palagi, wika ni Ricardo. Ang pribilehiyo ko lang ay ang maging bahagi ng iyong paglalakbay. Pero higit pa doon,
Naniwala ka sa akin noong walang ibang naniniwala. Iyon ang nagdala ng malaking pagbabago. Tugon ni Anita, inabot ni Ricardo ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Palagi kitang paniniwalaan, Anita, palagi. Ang kanyang paghawak ay mainit at nakakaaliw at habang tinatapos nila ang hapunan, naramdaman ni Anita na unti-unti nang bumabagsak ang mga pader na itinayo niya sa kanyang puso. Naramdaman niyang si Ricardo ay talagang iba sa lahat ng mga taong nakilala niya. Nang makarating sila sa pinto ng kwarto ni Anita sa gabing iyon, tumigil sila at nagpalitan ng tingin na puno ng mutual na pagmamahal at pag-unawa. Magandang gabi, Ricardo, mahinang wika niya. Ang ngiti niya ay malumanay ngunit malalim. Magandang gabi, Anita, sagot niya. Ang kanyang tinig ay malumanay at puno ng pangako. Habang magkaibang daan sila papuntang kanilang mga kwarto, parehong naramdaman nila ang malinaw na potensyal ng isang hinaharap na magkasama. At bawat hakbang na papalapit sa isa't isa ay nagbubukas ng mas magaan na buhay na puno ng tiwala, respeto at lumalalim na pagmamahal. Magandang gabi, Anita. Habang isinasara ni Anita ang pinto sa likod niya, sumandal siya dito at ang tibok ng puso ay mabilis. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naisip niya ang isang hinaharap na puno ng kasamahan imbis na kalungkutan. Sa ibaba, si Ricardo ay bumaba mula sa hagdan. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngiti na puno ng pag-asa. Alam niyang maraming hamon ang naghihintay, ngunit nanatili siyang determinado sa bawat hakbang na kinakailangan upang makuha ang pagmamahal ni Anita. Nang gabing iyon, habang ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang dumapo sa mga bintana, pareho silang nakatulog, niyayakap ang bagong pag-asa tungkol sa mga araw na darating. Anita, kailangan kong ibahagi sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang puso ni Anita ay kumabog nang makita siyang naghihintay. Anong nasa isip mo? Tanong niya. Ibinuka ni Ricardo ang kanyang bulsa at kinuha ang isang maliit na kahon. Binuksan ito at ipinakita ang isang masilang singsing. Pinangarap kong magtayo ng kinabukasan kasama ka at ang mga bata. Nagdala ka ng liwanag at kaligayahan sa buhay ko, higit pa sa aking inaasahan. Anita, pakakasalan mo ba ako? Tumatakbo ang mga luha sa mata ni Anita habang nagulat siya. Ricardo, ako, oo, pakakasalan kita. Isang malapad ng ngiti ang sumik sa mukha ni Ricardo habang isinusuksok ang singsing sa daliri ni Anita at niyakap siya ng mahigpit. Ang mga hamon na kanilang hinarap sa simula ng kanilang relasyon ay tila naglaho, nagbukas ng daan para sa isang bagong kabanata nilang magkasama. Habang mahimbing na natutulog ang kambal malapit sa kanila, nagtagal si Anita at Ricardo hanggang gabi pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan. Isang simpleng kasal, ngunit puno ng damdamin at isang buhay na itinatag sa mutual na pagtitiwala at respeto na kanilang pinaghirapan. Ang gabing ito ay isang panimula lamang ng isang buhay na puno ng mga mahalagang sandali at magkakasamang hamon na tunay na nagbubuklod sa kanila bilang isang pamilya. Habang nag-uumpisa silang magplano ng kasal, pinanatili nilang makulay ngunit simple ang lahat. Nais ni Anita ng isang tahimik na seremonya na tanging ang mga pinakamalalapit lamang sa kanya ang dadalo. Masaya si Carmen at Lolita sa pagkakataon na maging mga flower girls, at isinama ni Ricardo sila sa bawat desisyon mula sa pagpili ng mga bulaklak hanggang sa kanilang mga damit. Sa kabila ng kasiyahan, naramdaman ni Anita na kailangan niyang ayusin ang isang natitirang isyu mula sa kanyang nakaraan. Bagamat tinanggap na niya na si Jake, ang biological na ama ng kambal, ay hindi kailanman magiging responsable. Kailangan niyang makipagkita sa kanya para sa kanyang sariling kapanatagan. Ricardo,
Kailangan kong makipag-usap kay Jake ng isang huling pagkakataon, sabi niya isang gabi sa terasa. Nagbago ang ekspresyon ni Ricardo, nag-alala. Sa tingin mo ba'y kailangan pa yon? Tanong niya. Oo, hindi para sa kanya kundi para sa akin. Kailangan ko ng isang huling pagwawakas. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang mga mata niya puno ng malasakit. Kung iyon ang kailangan mo, susuportahan kita sa bawat hakbang. Kinabukasan, natagpuan ni Ricardo ang address ni Jake. Pinili ni Anita na makipagkita sa kanya mag-isa, ngunit nakaramdam ng kaunting kapanatagan sa kaalaman na si Ricardo ay nariyan lamang sa isang tawag. Nakita niya si Jake na naglalakad sa labas ng isang bar. Ang itsura nito ay nagsasaad ng matinding hirap sa buhay. Anita, ang nasabi ni Jake na puno ng pagtataka. Ako ito, kailangan nating mag-usap, matigas niyang sinabi. Bumuntong hininga si Jake at dinala siya sa isang tahimik na mesa sa loob. Tila wala siyang gana, parang nag-aalangan sa isang maiikli at hindi komportabling usapan. Bakit ka pa nandito? Tanong niya, pagod ang boses. Narito ako upang sabihin sa iyo na wala na akong inaasahan mula sa iyo. Pinili mo na noon, ang mga bata ay nararapat malaman na ginawa ko ang lahat upang mabigyan sila ng pinakamahusay at ngayon magpapatuloy na ako. Tahimik na nanatili si Jake, ang mga mata niya nakatitig sa kanyang walang laman na baso. Alam kong pinabayaan kita, Anita. Hindi ko alam kung paano maging isang ama. Hindi na mahalaga yun. Mayroon na silang isang taong nagmamahal sa kanila gaya ng sarili niya. Si Ricardo ay ang lahat ng hindi mo nagawa at hindi mo kayang maging. Walang sinabing tugon si Jake, ngunit ang mga mata niya ay nagbigay pugay sa bigat ng mga salita ni Anita. Tumayo si Anita at naramdaman niya ang isang malalim na pakiramdam ng kapanatagan. Habang papalabas siya ng bar, nakaramdam siya ng kalayaan. Pagdating sa bahay, nakita niya si Ricardo at ang kambal na nag-aayos ng isang tent sa bakuran. "Kamusta?" tanong ni Ricardo nang lumapit siya, tulad ng kinakailangan. "Ngayon, maaari ko nang magpatuloy." Yumakap si Ricardo sa kanya ng mahigpit. "Ipinagmamalaki kita." Puno ng bagong sigla, ibinuhos ni Anita ang lahat ng atensyon sa pagpaplano ng kasal at sa kanilang hinaharap na buhay kasama ni Ricardo at ang mga bata. Pakiramdam niya ay talagang nasa bahay siya, parehong sa kanyang paligid at sa mga pagmamahal nila ni Ricardo at sa masayang tawa ng kambal. Sa araw ng kasal, si Anita na kumikislap sa isang magandang puting damit ay tinitingnan ang sarili sa salamin. Nagbabalik tanaw sa kanyang nabagong buhay. Ang kambal, nakasuot ng mga damit prinsesa, ay sumugod sa kwarto, may mga bouquet sa kamay. "Ang ganda mo, Mami," sigaw ni Carmen, kumikislap ang mga mata. "Salamat mga anak, ang ganda niyo rin." Puno ng damdamin, naglakad si Anita sa aisle upang salubungin si Ricardo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nawala ang anumang pag-aalinlangan. Ang seremonya ay simple ngunit makulay. Ang bawat pangako ay nagpapatibay ng kanilang dedikasyon, hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa kanilang pamilya. Nang ideklara silang mag-asawa, tumakbo ang kambal at niyakap sila, ang kanilang kasiyahan ay kitang-kita. Pagkatapos ng kasal, naging mas masigla ang buhay sa bahay ni Ricardo. Nag-adjust si Carmen at Lolita sa ideya ng isang kumpletong pamilya at si Anita ay talagang nakaramdam ng pag-aalaga. Ang kanilang mga araw ay puno ng tawa at malalambing na sandali habang sila ni Ricardo ay nagtatag ng bagong routine nila. Sa unang umaga ni Anita bilang Mrs. Suarez, nagising siya sa huni ng mga ibon at sa mapayapang titig ni Ricardo. "Magandang umaga, Mrs. Suarez," bati niya ng may kasiyahan. Ngumiti siya, inia-adjust pa ang sarili sa bagong apelyido. "Magandang umaga, handa na ba tayong magsimula ng bagong buhay?" "Higit pa sa handa,"
Sagot ni Ricardo, ang ngiti niya ay kasing tiwala pa rin gaya ng dati. Ang mga unang buwan ng kanilang kasal ay puno ng pagpapahalaga at pag-renew. Si Ricardo ay naging matatag na suporta kay Anita. Tinutulungan siyang pamahalaan ang kanyang trabaho at pag-aaral habang siya rin ay naging isang aktibong ama sa buhay ni na Carmen at Lolita. Ginagawa niyang prioridad na nandyan siya para sa lahat ng mahalagang sandali sa buhay ng mga bata, mula sa mga tagumpay sa paaralan hanggang sa gabi-gabing kwento bago matulog. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa opisina, nagsimulang magdulot ng pagkahilo si Anita. Akala niya ay pagod lang kaya nagpa siyang magpahinga. Ngunit ang mga sintomas ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Nang makita ng kanyang asawa ang kanyang pagkapagod, hinikayat siya nitong magpatingin sa doktor. Pagod lang ito, Ricardo, ayos lang ako, pinapayapa siya ni Anita. Maaring ganun, pero tiyakin natin, gusto kong tiyakin na inaalagaan mo ang sarili mo, pilit ni Ricardo. Nang magpa siyang magpunta sa doktor, hindi inaasahan ni Anita ang balitang ibinigay ng doktor. Maligayang balita, Mrs. Suarez. Ikaw ay buntis. Natahimik si Anita sandali habang tinatanggap ang balita. Buntis! Ang ideya ng pagkakaroon ng anak kasama si Ricardo ay nagdulot ng labis na kaligayahan at kaunting pagtataka. Pagbalik sa bahay, nakita ni Anita si Ricardo na naglalaro kasama sina Carmen at Lolita. Nang makita ang ngiti ni Ricardo, alam niyang ito na ang tamang panahon para ibahagi ang balita. Ricardo, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Anita. Naramdaman ni Ricardo ang seryosong tono ng boses ni Anita at tinanong ang kambal na maglaro muna sa kwarto. Nang magkasama silang dalawa, lumapit si Ricardo kay Anita na may alalahanin. Anong nangyari, Anita? Huminga ng malalim si Anita upang pigilan ang emosyon at sinabi, Ricardo, pumunta ako sa doktor kanina at buntis ako. Sandali ring natahimik si Ricardo habang iniisip ang balita, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng malaki. Buntis ka? Tumango siya. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mata. Oo, magkakaroon tayo ng baby. Niyakap siya ni Ricardo ng mahigpit. Ang puso niya ay puno ng kaligayahan. Ito ay kamangha-mangha, Anita, wala akong masabi. Ang mga linggo pagkatapos nito ay puno ng paghahanda at kasiyahan habang naghahanda sila para sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ang kambal ay labis na natuwa sa ideya ng isang bagong kapatid at sabik na tinulungan si Anita na pumili ng mga gamit pang baby at mag-set up ng nursery. Isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan nila ang kambal na natutulog, nag-isip si Anita at Ricardo tungkol sa kanilang pinagsamahan. Parang ang dami na nating hinarap sa loob ng maikling panahon, sabi ni Anita, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang bawat hamon ay nagdala sa atin sa sandaling ito. Hindi ako pwedeng maging mas masaya pa. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay, puno ng pasasalamat para sa kanilang buhay magkasama. Sa kabila ng mga nakaraang pagsubok, sila ay nagtatag ng isang kinabukasan na puno ng pagmamahal at optimismo. Ang pagbubuntis ni Anita ay naglapit pa sa kanilang dalawa at si Ricardo ay labis na alaga kay Anita. Tinitiyak niyang komportable siya habang ang kambal naman ay sabik na naghihintay ng kanilang kapatid. Ngunit hindi nawawala ang mga alalahanin dahil sa isang routine check-up ay ipinaalam ng doktor na kailangan ni Anita ng mas maraming pahinga dahil sa posibleng komplikasyon. Nang marinig ito, si Ricardo ay kumuha ng higit pang mga responsibilidad sa araw-araw upang matulungan siyang magpahinga. Huwag mong intindihin ang kahit anong bagay kundi ang alagaan ang sarili mo at ang bata, sabi ni Ricardo ng may seryosong tono ngunit malumanay. Tumawa si Anita ng bahagya. Sobrang binibigyan mo ako ng sobra, pero karapat-dapat ka sa lahat ng iyon, sagot ni Ricardo ng may lambing.
Mabilis na lumipas ang panahon at malapit nang dumating ang due date. Isang tahimik na gabi, isang banayad na hangin ang humihip sa kurtina, nagsimula ng manganak si Anita. Si Ricardo, bagamat emosyonal, ay nanatiling kalmado at mabilis na dinala siya sa ospital. Ilang oras pa, ang masayang sigaw ng kanilang anak na lalaki ay pumuno sa kwarto ng panganganak. Si Ricardo, na may luha sa mata, ay niyakap ang kanilang sanggol. Ang puso niya ay puspos ng pagmamahal. Maligayang pagdating sa pamilya, anak ko, bulong niya, puno ng emosyon. Ang kambal na sabik na naghihintay ay ipinasok upang makilala ang kanilang bagong kapatid. Sila'y labis na natutuwa at nangakong aalagaan siya palagi. Ang buhay sa mansyon ni Ricardo ay naging mas puno ng saya. Ang pamilya ay isang perpektong larawan ng pagmamahal, pagkakaisa at katatagan. Ang bawat pagsubok na kanilang hinarap ay lalong nagpapatibay sa kanilang samahan, at ang hinaharap ay mukhang mas maliwanag kaysa dati. Habang niyayakap ni Ricardo ang bagong silang at naglalaro ang kambal sa paligid, alam ni Anita na nahanap na niya ang tahanang matagal niyang pinapangarap. Isang tahanan na hindi lamang itinayo mula sa mga ladrilyo, kundi pinagtagpi ng pagmamahal at dedikasyon na palaging magtataguyod sa isa't isa.